Alas 10 na. Kamusta po? Masaya po ba kayo? Siguro kasi ilang araw, ilang linggo yung tayong hindi binaba ng Espiritu. Kaya natural lang na maging masaya tayo. Kasi ang pinangangaral natin yung Espiritu Santo na binabaan tayo. Pero ganun pa man, may mga nabibitawan pa ring mensahe. Tama. At yung mga mensahe na yon, kagaya ng sinabi ko o nasasabi ko nung mga unang aral, yung mga mensahe na yon ay para sa ating panahon. At yung Biblia ay kinadamputan natin ng basihan para bilang patotoo sa mga nangyari noong mga panahon na nakasulat sa Biblia. Ngayon, tanong ko ganito. Gaano na kaya kalawak ang kabanalan sa ibabaw ng lupa? Parang para bang doon sa tanong ko, parang dihado ako. Kasi kung tutuusin, libo ng pananampalatayang tumayo sa ibabaw ng lupa. Kaso nga lang, ang nagiging basihan natin sa dami ng mga pananampalatayang naitayo sa ibabaw ng lupa, hanggang ngayon, damang-dama pa rin natin yung galit ng Diyos. Na para bang damang-dama pa rin natin na para bang walang tinatawag na rescue ang Diyos. Bakit? Dahil nagahari pa rin ngayon sa panahon natin yung plataforma o yung batas ng tao. Parang ngayon, sabi ng kasulatan, 6 na araw gagawa ang tao at 7 araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Araw na yan, wala kang gagawin. Sa tingin po ninyo, bukod sa atin, bukod sa mga mananampalataya, ano ang naging tradisyon ng tao pag araw ng linggo? Kita nyo? Ganyan. Ang dami, hindi ko na nabilang. Okay. Siyempre, hindi lang yung mga taong tinatawag na hintil o hindi lang yung mga taong tinatawag na walang Diyos ang kailangan natin bigyan ng pangungusap. Kasi magiging unfair, sabi nga sa English, kung sila lang. Balik naman tayo sa mga mananampalataya. Ano ang inilalakad o naging traditional sa puso't isipan ng tao tuwing linggo? Okay, saysayin natin yung salitang pagsamba. Total, may nabanggit na yan eh. Papaano ba o ano ang kahulugan ng salitang pagsamba? Sabi ng iba, magpasalamat. Lumapit sa Diyos. O pumasok sa mga sambahan. Makinig ng aral. Yan yung mga tradisyonal, di ba? Tapos manalangin. Humingi ng tawad. Pagkatapos niyan, pagkatapos ng pagsamba, pagkatapos humingi ng tawad, pagkatapos ng linggong araw, ano ang dapat na maging buhay ng tao? Ano ang ikabubuhay ng tao dahil sa siyang mananamba pagsapit ng Lunes na araw? Ganun pa rin. Patay tayo dyan. Kaya natupad yung sabi ng kasulatan. Alam niyo po mga kapatid ang sabi ng kasulatan? Sabi niya sa aklat ng Lucas 18:8. Madali daw niyang igaganti yung kanyang mga alagad na pinahihirapan ng gobyerno na inaalimura ng mga kapwa nila mga ngaral, yung mga tao na kanyang alagad na nagsasakripisyo araw at gabi. Pero meron siyang tanong. Sabi niya sa dulo, pagparito ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng pananampalataya? Maniwala kayo, nangyari yun kanina lang o baka na hindi natin namasdan yung mensahe. Kaya nga sabi ko, yung mensahe agad. Yun ang tanong niya, makasusumpong daw ba kaya siya ng pananampalataya? Alin niyo po pag sinabing pananampalataya? Tanong muna kasi may ligaw sa tanong eh. Ano ba ang kahulugan ng salitang pananampalataya? Kailangan natin alamin yan eh. Kasi mga mag-aaral tayo. At higit sa lahat, mananampalataya tayo. Ano ang kahulugan ng salitang pananampalataya? Okay, putulin ko agad yan para hindi tayo humaba kasi wala nang oras. Pero alas 10 pa lang. Ganito kasimple. Isa akong mananampalataya
mapa-Merkules, mapa-Linggo, halos buong araw, bumubukas ako ng banal na kasulatan. Pero pag tungtong ng Lunes na araw, yung kaugalian kong malahintil ay siya pa rin ang gagawin ko. Sa tingin ninyo, kayo ang maging hurado sa akin. May pananampalataya ko o pakunwaring pananampalataya. Kita nyo? Kaya yun ang sinasabi ko kung ano ang kahulugan ng salitang pananampalataya. Dahil mismo ang Hesus Kristo, ayon sa hula ng Propeta Isaias, sa aklat ng Marcos 7:6, sabi niya, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Bakit? Kamo? Kasi sa bawat pangangaral, mag-aaliluya tao. Sa bawat pangangaral, mag-i-emi ng tao. Kamusta ang tao paglabas sa bawat sambahan? Ano ugali na iugali ng tao pagbalik sa sanlibutan? Asan ang pananampalataya? Diba? Kasimple sa isa ng salitang pananampalataya. Napakadaling imostra ang salitang pananampalataya. Napakadaling imostra ang salitang makadiyos. Pero tanong, ano ugali mayroon ng tao hanggang sa ngayon? Kala nyo mananampalataya lang sa iba ang tatamaan? Lahat ng tao tamaan. Maliban dun sa mga tao na naging tikom ang bibig. Maliban dun sa mga tao na nagbago na ng prinsipyo. Sila yung mga tinatawag na original na mayroon ng pananampalataya sa kanilang puso. Dahil sabi ulit ng kasulatan, ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi. Tatapat ang kanilang puso. Saan kasi ang imbukan ng karunungan? Yun, dahil yun ang sabi ng Panginoong Kristo. Kung ano marami sa puso, yun ang lalabas sa bibig. Kaya pag tungtong ng Lunes, papatno o sa buong mananampalataya at titignan doon ng mga banal na espiritu kung sino yung nag-imbak ng karunungan sa kanilang puso. Halimbawa, ganito. Hindi na bukas, ngayon agad. Sa akin, hindi na muna sa inyo. Paglabas ko sa sambahan na yan, kung tutungo agad ako sa mga hintil o tutungo ako sa inuman, sa tingin nyo may pananampalataya ako? Para bang sa mga ibang lugar? Kung ang mga tao ngayon sa karusan na ito, pag tungtong ng alauna, lalabas sa bawat sambahan, saaman sila panig o saaman sila sambahan na bibilang, at ang ilalakad nila ay yung dating kaugalian kagaya ng paninira sa kanilang kapwa, kagaya ng pakikipagchismis sa ugali ng may ugali, kagaya ng pakikipag-inuman na kinakalimutan ng kabanalan. Sa tingin ninyo, nasaan ang kabanalan doon? Nasaan yung pananampalataya? Parang tayo. Tayo naman, wag naman sila. Kasi pangkalahatan to eh. Individual nga. Individual. In general, sabi ng pastor eh. Parang tayo lang. Palagi tayong huhubugin ng pastor. At pagkakaluban tayo ng mensahe ng mga banal na espiritu para maging bagong pagkatao o bagong nilalang. Pero pag uwi natin sa ating bahay, ang ipangingiral pa rin natin, yung kaugaliang makamaterial. Sa tingin ninyo, naging estudyante tayo ng kalangitan. Ganda na pangalan na natin. Kingdom of Heaven and the Holy Nation of God. Ibig sabihin noon, mga bayan o kaya mga tahanang banal. Kaya ang sabi kanina ng banal na espiritu na bumabas, sabi niya, papaano kayong magiging mga alagad? Parang ganito ay shortcut ko po. Papaano kayong magiging mga ngaral kung mismo ang inyong mga tahanan ay hindi ninyo mapapaghari ang kabanalan? Ganun din sa kanila. Papaano sila makapangangaral ng kasulatan kung mismo sila din ay hindi pa rin makakontrol yung sarili nilang prinsipyo at karunungan na nasa kasulatan? Kailan ba itinuro ng kasulatan na magkaroon ng pagkabahagi ang salitang pananampalataya? Nabasa ninyo yun? Kundi bagkos ang laging itinuturo ng kasulatan ay pagkaisay lahat ng mananampalataya para maghari ang Diyos sa sangkalupaan. Nagaganap kaya ito ngayon? Diba kahirap ano? Kaya lagit naghahanap ang kalangitan kung sino ang titindig para sa kanila. Naghahanap lagi ang mga banal na espiritu kung sino ang magpapagamit para ipakilala yung tunay na kapayapaan ngayon sa ating kapanahunan. Ito tanong, handa kaya tayo? Handa kami. Handa na kami. Amen. Yun ang pagpupurin tunay. Yung salitang handa o nakahanda kami. Kasi kung hindi tayo magiging... Teka nga, putulin ko muna yung salitang handa. Ano ang dapat nating paghandaan? Pagbaba ng mga banal na espiritu. Kasi nag-amen na ako agad, ano? Para mahatulang ko tuloy sarili ko, nag-amen ako agad eh. Tanong ko muna, ano ang dapat nating paghandaan? Pagbaba ng mga banal na espiritu. Yung kanyang galit. Parang kakaiba naman. Baka naman hindi banal na espiritu yan ang pinaghahandaan mo. Galit eh. Ano ang dapat nating paghandaan? Di ba kahirap ano? Parang walang pinagkaiba sa salitang makajus ako. Hindi ako nakalilimot.
Yung kanya sermon pala. Hindi ako nakakalimot sa Diyos. Lagi ako nananalangin. Nung tanungin kung ano yung revelasyon ngayon sa kapanahunan niya, hindi niya nasagot. Kaya ang sabi ulit ng kasulatan, ano? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Kasi ganyan ang tao eh. Diba? Ganyan ang tao. Sa bawat pagtatalo, sa bawat